Morris POV. Anong sabi mo? Nautal na tanong ko sa kanya. Sabi ko uwi na tayo. Sagot niya sa akin na may halong paglalambing. Okay, sabi ko na para bang hindi ko narinig ang sinabi niya. Sa tingin ko ay may mali lang sa pandinig ko. Hindi naman talaga siguro niya sinabi ang mga salitang iyon. Mali lang talaga ang narinig ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil para akong umaasa. Umaasa sa hindi ko naman dapat asahan. Tumigil ka, Mori. Sinabihan ka lang na gusto ka niya. Don't expect too much dahil baka masaktan ka lang. Sad ko sa sarili ko. What do you want for dinner? Malambing na tanong niya sa akin habang naglalakad kami pa uwi sa bahay niya. Kahit ano po, sagot ko sa kanya. Paano kung ikaw ang gusto ko para sa hapunan? Natatawa na tanong niya sa akin. Na alam ko naman na nagbibiro lang siya. Pwede naman. Pero gusto ko kasi ng lutong pagkain. Ayaw ko ng hilaw. Sagot ko sa kanya. Pero tumawa lang siya. Nang makarating na kami sa bahay ay hindi niya ako hinayaan na tulungan siya. Nakaupo lang ako habang nanonood sa kanya na nagluluto. At eto na naman ako. Pinupuri siya sa isipan ko. Ninong, can I ask you a question? What is it, baby? Bakit kayo naghiwalay? Mukha namang mabait ang ex-wife mo. Maganda siya, mahinhin at tingin ko perfect match naman kayo. Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin dahil hindi niya siguro inaasahan na itatanong ko ito sa kanya. Let's not talk about it. Bakit? Dahil tapos na kami. Sagot niya sa akin. Okay, I'm sorry. Gusto kong kutusan ang sarili ko. May mga relasyon talaga na hindi tinadhana. Minsan akala mo perfect na pero sira pala. Biglang sabi niya sa akin, kami kaya? Itinadhana rin kaya kami? O tinadhana lang para maglaro ng apoy? Tanong ko bigla sa sarili ko. Pasok lang ako sa loob, inaantok ako, paalam ko sa kanya. Lumipat siya sa akin at binuhat niya ako. Dinala niya ako sa loob ng silid niya. Hinalikan ako sa noo at lumabas na siya. Habang nakahiga ako sa kama niya ay nakatitig lang ako sa kisame. Bakit ka ba nag-iisip masyado? Tanong ko sa sarili ko. Ginusto mo naman to, hindi ba? Kaya hayaan mo lang, masaya ka, di ba? At alam ko naman na simula pa lang itong pinasok mo. Wala kayong label at init lang na katawan ang namamagitan sa inyo. Hindi mo pwedeng panghawakan ng salitang I like you. Baka gusto ka lang niya dahil napapainit mong kama niya. Kausap ko sa sarili ko. Bahala na kung anong mangyayari sa amin. Ang mahalaga, masaya ako. Siguro time na rin para pakawalan kong sarili ko. Pakawalan kong mga doubts ko kasi wala naman talagang sigurado sa mundo. Pumikit na lang ako at ipinahinga ko na lang ang isipan at mga mata ko. Baby, eat na tayo. Narinig ko na bulong sa akin ni Ninong. Dahan-dahan akong dumilat. Ngumiti ako sa kanya at pinaikot ko sa leg niya ang mga braso ko. Hinalikan niyang tungki ng ilong ko. Pagkatapos ay sumiksik siya sa leg ko at inamoy-amoy niya ako. Nauuhaw ako, sabi niya sa akin. Ako naman nagugutom na. Pabiro na sabi ko sa kanya. Ang bango mo, baby. Saad niya sabay halik sa leg ko. Buhatin mo na ako. Tinatamad ako maglakad. Kain na tayo. Pabebe na utos ko sa kanya. Okay, baby ko. Malambing na sabi niya sabay bangon. Binuhat niya ako papunta sa labas at sabay kaming kumain na dalawa. Marami ang nakain ko dahil masarap siyang magluto. Pagkatapos namin kumain ay ako na nagugas ng mga plato habang siya ay naliligo na ngayon sa banyo. Nang matapos na ako ay naglatag ako dito sa sala niya ng comforter. Mas gusto ko ditong humiga kaysa sa kama namin sa loob ng kwarto. Hinintay ko siyang lumabas at pumalit ako para mag-half bath. Paglabas ko ay nakaupo na siya at tanging boxer brief lang ang meron sa katawan niya. Napalunok na naman akong bigla pero hindi ko pinahalata. Naglakad ako papunta sa kanya. Nakasuot ako ng t-shirt niya. Umupo ako tumabi sa kanya. Humiga naman siya sa legs ko. Sinusuklay kong buhok niya gamit ang mga daliri ko. Ninong, tawag ko sa kanya. Mahirap bang maging governor? Tanong ko sa kanya. Mahirap pero masaya. Sagot niya sa akin. Bakit pinili mo na maging governor? Dahil sa lolo ko. Nakita ko kasi kung paano siya naging mabuti sa iba. Kaya habang lumalaki ako, pinapangarap ko na rin na maglingkod sa bayan. Bakit hindi ka na lang naging pulis o hindi kaya sundalo? Bakit politics? 'Di ba? Magulo ang politics? Tanong ko pa sa kanya. Magulo ang politics dahil may mga kurakot na politiko. Pero iba sa pakiramdam kapag nakakatulong ka. Hindi ka ba natatakot? Lalo na sa labas. Paano kung may mga tao na may lihim na galit sa'yo? Wala akong dapat ikatakot kapag alam mo na nasa tama ka
Eh wala kang dapat katakutan. Isang bagay lang ang takot ako. Ano yun? Ang mawala ang mga mahal ko sa buhay. Sagot niya sa akin. Buti ka pa, may pamilya. May pamilya na nag-aalala sa'yo. May mag-aalaga sa'yo. May pamilya ka na uuwian. Pamilya na makakasama mo. Malungkot na bulalas ko. Don't say that. Nandito ako. Akong pamilya mo. Ang pamilya ko ay pamilya mo na rin. Saad niya sa akin. Bumangon siya, tinalikan ng labi ko. Thank you, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at binuhat ako papunta sa kandungan niya. Nagkatitigan kaming dalawa at muling naglapat ang mga labi namin. Tumagal ang halikan naming dalawa. Matulog na tayo, sabi niya sa akin. Good night, Ninong, sabi ko sa kanya. Good night, baby. Pinahiga niya ako sa braso niya. Yumakap naman ako sa kanya at siniksik ko pang sarili ko. Naramdaman kong paghalik niya sa buhok ko. Inaantok ako habang nakayakap ako sa kanya. Hanggang sa bumigat ng talukap ng mga mata ko at hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko na pumikit. Samantala, where are you, Arcus? Tanong ni Jesus habang nakatingin sa phone niya. Kanina pa niya tinatawagan ng lalaki pero hindi ito makontak. Hindi man lang ito nagpaalam kung saan ito pupunta. Nag-aalala siya lalo na't hindi ito dumalaw sa anak nila. Tuwing weekend kasi ay dumadaan to't ngayon lang hindi. May problema ka ba ate? Tanong ni Johnny sa ate niya. Hindi ko kasi makontak si Arcus. Baka kasama niyang witch niyang inaanak. Nakakairita talagang babaeng yun. Ang landi niya. Inagaw niya sa akin si James. Akala mo naman maganda. Naiinis na bulalas ni Janice. Don't say that. Magagalit ang Kuya Arcus mo kapag narinig ka niya. Hindi magandang ginawa mo si inaanak niya. Dapat maging magkibigan kayong dalawa. Mukha namang mabait si Maury. Never ate. Never. Never. She's a witch. Umanda siya sa akin sa school. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Baka ipadala ka ni daddy sa US kapag ganyan ka palagi. Pero nakakairita siya. Inagaw niyang boyfriend ko. Bakit hindi mo kausapin si James? Iniiwasan niya ako. Mas gusto pa niyang babae na yon. Nairita na saad ni Janice. Hindi na nagbigay ng komento pa si Jesusa at umakyat na lang ito sa silid ng kanyang anak. Pagpasok niya sa silid ni Ashley ay busy to sa pagpipinta. Sweetie, tumawag ba ang daddy mo sa'yo? Tanong niya sa anak niya. No po, mommy. Mabilis sa sagot ni Ashley. Nasaan kaya siya? Hindi ko kasi siya makontak. Baka busy lang po siya. Don't worry po dahil safe lang si daddy. Tatawag din po yun kapag hindi na siya busy. Sweetie, may tanong si mommy. Ano po yun, mom? Gusto mo ba na mabuo tayo ulit? Gusto mo ba na magkabalikan kami ng daddy mo? Tanong ni Jesusa sa kanyang anak. Of course po, mommy, para maging happy family na tayo. Nakangiting sagot nito. Pero paano kung may bagong babae ng daddy mo? Anong gagawin mo? Tanong ni Jesusa sa kanyang anak. Morris POV. Ngayon na kami uuwi na dalawa at hawak niya ang kamay ko habang palabas kami sa kubo niya. Medyo nalungkot ako dahil namimiss kong kubo. Hindi ko kasi alam kung kailan ulit kami babalik dito. Ninong, okay lang ba kung ako naman ang mag-drive? Gusto ko kasing magmaneho ngayon, tanong ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya sa akin. Oo naman, sure na sure. Bakit? Ayaw mo ba? Okay, basta kapag napagod ka na, ay papalitan kita. Saad niya sa akin. Okay po, Arcus, nakangising sabi ko sa kanya. Shit, alam mo talaga akong akitin. Sabi niya sa akin, nagpapaakit ka naman kasi, natatawa na sabi ko sa kanya. Hinila niya ako at kinulong sa bisig niya. Yumakap naman ako sa kanya at naramdaman kong paghalik niya sa buhok ko. Napangiti na lang ako sa pagiging malambing niya. This is new to me. Hindi ako sanay na babaeng nagmamaneho maliban na lang kapag nasa ibabaw ko. Sabi niya sa akin pero may kasama pa rin na kalokohan. Simula ngayon ay masanay ka na. Ako magmamaneho para sa'yo. Sa daan man o sa kama, nakangising sabi ko sa kanya. I like that, but not all the time. Sabi niya sa akin. Alis na tayo, ninong ko. Sabi ko sa kanya at sumampan na ako sa motorbike niya. Lumapit siya sa akin at mabilis na hinilikan ang labi ko na siya namang tinugon ko. Nagtagal ang halikan namin na ilang minuto. Nang mukontento na kaming dalawa ay sinot niya na sa ulo ko ang helmet. Sumakay na siya sa likuran. Are you ready, Ninong? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Yeah, baby, sagot niya sa akin. Nagsimula na ako mag-drive at nakakapit siya sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Gustong-gusto kong ganito. Pakiramdam ko'y malaya ako. Kakaiba talagang hatid sa akin ang pagmamaneho. Ang galing mo, baby. Rinig ko na sabi sa akin ni Ninong. Wala ka kasing bilib sa akin. Safe ka sa mga kamay ko. Pabiro na sabi ko sa kanya.
Naramdaman kong pagpisil niya sa dibdib ko. Kaya natawa na lang ako sa ginawa niya, kahit kailan talaga'y makulit siya. Pinapalo kong kamay niya kapag naglulumikot to. Gabi na kami nakarating sa bahay at isang masarap na hapunan ang inihanda sa amin ni Manang. Unang umakyat si Ninong sa silid niya. Ako naman ay nakipagkwentuhan pa kay Manang. Sinabi ko sa kanya na ipinasyal ako ni Ninong at natuwa naman siya. Pero hindi nagulat kaming dalawa dahil dumating si Jesusa. Manang, nasaan po si Arcus? Mahinhin na tanong niya kay Manang. Nasa taas na siya. Sige po, akyat na ako. Saan pa nito't mabilis na umakyat sa silid ni Ninong? Bakit kaya siya nandito ng ganitong oras? Biglang tanong ni Manang. Baka may importante lang silang pag-uusapan, saad ko naman kay Manang. Siguro nga, buong araw niya akong kinukulit dahil hindi niya matawagan si Arcus. Baka mahalaga talagang sadya niya. Sana nga kasi sa tingin ko, umaasa pa rin siya na mabubuo sila. Ano po bang nangyari sa kanila? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na itanong kay Manang. Sa totoo lang, hindi ko alam. Nagulat na lang kami dahil naghiwalay sila. Ni minsan, hindi ko sila nakitang nag-away. Kaya nakakapagtaka na bigla na lang silang naghiwalay. Sagot niya sa akin. Nakakapagtaka naman talaga. May ganun pala. Kahit hindi nag-aaway ay naghihiwalay. Marahil ay nagtataka ka. Kahit ako rin nagtataka. Pero kalaunan ay naunawaan ko rin. Mabuting lalaki si Arcus at mahal na mahal niyang anak niya. Kaya siguro hindi sila nag-aaway dahil ayaw nilang makita to ng anak nila. Kaya siguro sila lang na dalawang may alam sa kung ano man ang dahilan nila. Sa paghihiwalay nila. Sa tingin ko tama si Manang, kahit sino naman siguro hindi na naising makita ng mga anak nila kung paano sila mag-away. Sige po Manang, aakyat na po ako. Paalam ko sa kanya. Sige Iha, magpahinga ka na dahil may pasok ka pa bukas. Sabi niya sa akin. Sige po, sagot ko sa kanya. Umakyat na ako sa itaas at bago ako pumasok sa silid ko, ay ilang minuto rin ako nakatitig sa pintuan ni Ninong. Iniisip ko kung ano bang pinag-uusapan nila, kung ano bang ginagawa nila. Eto na naman ako at nag-iisip na naman ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat isipin. Pumasok na lang ako sa silid ko para magpahinga na dahil maaga pa akong papasok bukas. Samantala, Sweetie, aalis na muna si Mommy. You need to sleep na dahil may pasok ka pa sa school bukas. Paalam ni Susa sa kanyang anak na si Ashley. Okay po, Mommy. Good night, Sweetie. I love you. Good night, Mom. I love you. Mabilis na bumiyahe si Susa papunta sa bahay ni Arcus nang malaman niya na nakauwi na ito. Nang makarating siya sa bahay ni Arcus ay mabilis niya itong hinanap. Umakyat siya papunta sa silid nito. Hindi nakalakang pinto kaya naman pumasok na to sa loob. Umupo siya sa kama at inihintay ang paglabas ni Arcus sa banyo. Shit, why are you here? Gulat na tanong ni Arcus sa kanyang ex-wife. Nakaupo ito sa kama at pinisadahan ng tingin ng hubad niyang katawan. Nakapulupot sa bewang niya ang towel. I'm sorry kung pumasok na ako, mahinhin na sabi ni Susa. Mabilis namang nagbihis si Arcus. Bakit ka pumunta rito ng ganitong oras? May kailangan ka ba? Sorry kung late na akong pumunta. Kahapon pa kasi kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Why? May nangyari ba? Si Ashley, gusto kanyang kasama. Gusto niya na tumira dito. Nakayo kung sabi nito. Of course, mas gusto ko na kasama ko siya. How about me? I mean, hindi ko kaya na mahiwalay sa anak ko. I hope you understand. Kaya kong isang linggo siya dito. Pero kapag sobrang tagal, hindi ko kaya. Saad nito kay Arcus, hindi alam ni Arcus kung ano bang dapat niyang sabihin. Napahinga ito ng malalim. Kailangan ko na ba kagad magdesisyon? Hindi naman, pero sana pag-isipan mo. Kahilingan to ng anak mo at ako gusto ko lang din siyang alagaan at makasama. Sabi pa ni Jesusa na para bang iiyak na to. Pag-usapan natin sa susunod, ihahatid na kita. Pero next time, tumawag ka na lang sa akin kapag may gusto kang sabihin. Huwag ka na umalis ng bahay ng ganitong oras. Sabi ni Arcus at nauna na itong lumabas sa silid niya. Pumasok to sa silid ni Morit, nakita niya ito na mahimbing na natutulog. Lumapit siya, tinalikan niya ito sa noo. Good night, baby. Malambing na bulong nito bago lumabas sa silid ni Mori. Gising pa ba si Mori? Tanong ni Jesusa. Tulog na siya. Tara, ihatid na kita. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang dalawa. Nakatuon lang ang atensyon ni Arcus sa daan. Han, saan ka galing? Jesusa, please. Huwag mo na akong tawagin sa endearment na yan. Sorry, nakalimutan ko. Nag-relax lang ako. Kasama si Mori? Tanong pa nito kay Arcus. Oo, pinasyal ko siya. Alam mo naman na bago lang siya dito at kailangan niya ring gumala. You're right. You know what? I like her. She looks kind. Sana nga magkasundo sila ni Janice. I doubt it. Why? Kasi pareho silang matigas ang ulo. Sigurado ako na mag-aaway lang silang dalawa.
Hindi naman siguro. Malay mo kapag nakilala nilang isa't isa ay maging friends sila. Malay natin. Tanging sinabi ni Arcus nang makarating sila sa bahay ni Jesusa ay hindi na sana bababa si Arcus sa kotse ngunit gising pa palang kanyang anak kaya wala siyang choice kundi ang pumasok na muna sa loob. Daddy, dito ka na lang pumatulog please. I miss you. Sweetie, I'm so... Oo nga naman Arcus, dito ka na lang matulog. May mga damit ka naman na pwedeng gamitin bukas. Nakangiting sabi ni Jesusa. I have to go now. Daddy, magtatampo po ako. Huwag ka na pong umalis. Gusto ko kayo makatabi ni Mommy. Biglang sabi ni Ashley. Hindi alam ni Arcus ang dapat niyang gawin, lalo na't nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Morris POV. Nagising ako na nasa tabi ko si Ninong at nakayakap sa akin. Napangiti naman ako. Pero nang maalala ko na naman kagabi ang ex-wife niya ay mabilis ko siyang tinulak. Bigla lang kasi ako nakaramdam ng inis. What the heck? Napasigaw to dahil sa pagtulak ko sa kanya. Why are you here? Tanong-tampo ko na tanong ko sa kanya. I'm here kasi gusto kitang katabi. Sagot niya sa akin habang nakahawak sa balakang niya. Liar, pabulong na sabi ko at hindi ko alam kung narinig ba niya ang sinabi ko. Baby, bakit ka galit? Shit, nabalian yata ako ng buto, sabi niya. Okay ka lang ba? Nag-alala na rin na tanong ko sa kanya dahil bigla ako na konsensya. I'm not okay, sagot niya sa akin na para bang may double meaning to. I'm sorry, sabi ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin kaya naman kumunot ang noo ko. Seryoso kasi mukha niya at may kakaiba rin sa mga mata niya. Maliligo na ako. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila. Nadaganan ko siya at nasa ibabaw pa niya ako. Nagkatitigan kaming dalawa para ako naduduling sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Napalunok ako at bigla akong nauuhaw. Nakailang lunok din ako ng laway ko. Galit ka ba sa akin? Bakit mo ako tinulak? Tanong niya sa akin. Nagulat lang ako. Hindi kasi ako sanay na may katabi tuwing gigising ako. Masasanay ka na simula ngayon pero kapag nakabalik na ako, kailangan ko nang pumunta kay mami ngayong araw. Sa Friday ipapahatid kita sa bahay. Sabi niya sa akin, ako na lang ang pupunta doon. Hindi pwede, dapat ipahatid kita. Malayo't mapapagod ka sa pagdadrive. Okay, sabi ko sa kanya, tumayo na ako. Kagad akong pumasok sa loob ng banyo para mag-shower. Gusto kong patayin ang init na bigla ko na lang naramdaman. Alam ko na ganun din si Ninong dahil ramdam ko siya. Habang naliligo ako ay naramdaman ko ang presensya ni Ninong mula sa likuran ko. Baby, tawag niya sa akin at niyakap niya ako. Nakahubad na rin siya. Bakit? May sasabihin ako sa'yo. Tungkol saan? Kagabi pumunta si Jesusa dito. Hinatid ko siya sa bahay niya kagabi. Bakit mo sinasabi sa akin? Dahil gusto ko. Sagot niya sa akin. Okay, doon ako natulog. Putol niya sa sasabihin ko. Natigilan ako sa sinabi niya. Kung doon siya natulog, ibig sabihin ay umaga na siyang tumabi sa akin. Hindi ko pala talaga siya katabi kagabi. Ganun ba? Tanging nasabi ko. Gusto kasi ni Ashley na doon ako matulog. Ayaw ko na magtampong anak ko sa akin. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin, sabi ko sa kanya. Gusto ko sabihin sa iyong lahat ng tungkol sa akin, ang mga ginagawa ko. Sabi niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya, tumarap na ako sa kanya. Hindi siya sumagot at nakatingin na siya sa akin. Hanggang sa bigla na lang niya ako hinalikan sa labi at ang traidor kong labi tumugon naman. Humantong na naman kami sa isang mainit na tagpo. Sabay kaming kumain ng almusal. Pagkatapos ay sabay kaming umalis sa bahay. Gamit kong motorbike at siya naman ay kasamang driver/bodyguard niya. Bye! Kumaway ako sa kanya. Pinapasok niya na muna ako sa loob ng university bago siya umalis. Ako naman idiretso na sa klase ko. Buong araw ko hindi nakita si James. Ang kasama ko lang ay si Alex at Mavilyn. Pagkatapos ng klase ko ay diretso ako sa bahay. Tinulungan ko si Manang na magluto. Sabay rin kaming kumain ng dinner. Mori, anong tipo mo sa lalaki? Biglang tanong ni Manang sa akin. Tipo ko po? Type mo? May type ka ba? May boyfriend ka na ba sa university? Tanong sa akin ni Manang. Isa lang pong gusto ko, Manang. Yun ang lalaking hindi ako iiwan. Sa kagaya ko na wala ng pamilya, gusto ko na magkaroon ng lalaki na sasamahan ako palagi. Ang lalaki na mamahalin ako sa kung sino ako, sagot ko sa kanya. Ipagdarasal ko na makatagpo ka ng lalaking makakasama mo. Na hindi ka iiwan. Yan ang lagi kong dasal para kay Arcus. Salamat po Manang, matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Sabi niya sa akin, kayo rin po, magpahinga na po kayo. Tapusin ko lang ito.
Umakyat na ako sa silid ko. Pagpasok ay nakita kong inilaw ang phone ko. Nakita ko na si Ninong ang tumatawag sa akin. Nagdadalawang isip ako na sagutin, pero na makita kong bilang missed calls niya ay pinindot ko ng answer button. "Baby, tulog ka na ba?" he asked. "Hindi pa naman, kakaakyat ko lang. Naiwan ko kasi ang phone ko dito sa taas." Sabi ko sa kanya. "How is your day?" "It's fine." Maaga ako umuwi." Sagot ko sa kanya. "Good." Sabi niya sa kabilang linya. "Kamusta ng mami mo?" "She's fine. Gusto ko niyang makita." Sabi niya sa akin. "Huwag na lang kaya akong pumunta dyan. Nahihiya kasi ako." "Bakit ka naman mahihiya? Ang pamilya ko'y pamilya mo na rin. Kaya dapat lang na makilala mo siya." "Don't worry. Mabait ang mami ko at alam kong magugustuhan ka niya." "Sa kanya ka ba nagmana?" "Maybe. I'm not sure." Matutulog na ako. Maaga ulit ang schedule ko bukas." "Okay. Good night, baby." Malambing na sabi niya sa akin. "Good night, Ninong. I miss you." Aniya. Mabilis ko namang binaba ang tawag. Ito na naman kasi ang puso ko. Sobrang bilis na naman ang pintig niya na para bang may mga nakakarirahan sa loob. Hindi to maari. Hindi pwedit lalo na kung ako lang naman ang nakakaramdam ng ganito. Ang hirap kasi kailangan ko pang maramdaman ito ngayon. Simula nung makilala ko si Ninong, ang dami na nagbago sa akin. Noong nasa Amerika ako, hindi naman ako naniniwala sa pag-ibig. I'm not a believer of love. Kasi ayaw ko na masaktan. Nagkaroon ako ng crush. Pero hanggang doon lang. Hinahayaan ko ligawan ako pero wala akong namang nangyari. Di ko pa rin nararamdaman ang sinasabi nilang pagmamahal. Kaya mas pinili ko nang mag-enjoy. Pero ngayon iba na, may mga bagay na hindi ko maintindihan. Kagaya na lang sa pagbibigay ko ng sarili ko sa ninong ko. Hinahayaan ko siya na angkinin ako, na ang lahat ng ginagawa niya sa akin ay nagugustuhan ko. Alam ko na magiging problema ko to kapag tumagal, pero ngayon kasi masaya ako. At gusto ko maging masaya kahit na alam ko na darating ang araw na masasaktan ako. Napapansin ko na nagiging open na siya sa akin. Kagaya na lang kaninang umaga, hindi naman niya kailangang sabihin sa akin pero sinabi niya. Gusto kong maintindihan. Gusto ko ng sagot. Ang sagot na hindi lang dahil gusto niyang sabihin sa akin. Kanina pa ako nakahiga pero hindi ako makatulog. Kaya naman bumangon na lang ako at pumunta sa may veranda. Dala kong sketchpad ko. Sinimulan kong iguhit ang lugar. Ang lugar kung saan kami pumunta. Nais ko na habang sariwa pa siya sa alaala ko'y gagawin ko na. Gusto kong pumalik doon pero hindi ko rin alam kung pwede ba. Mabilis na lumipas ang mga araw at nagulat ako dahil biglang dumating si Jesusa. Kasama niya si Ashley. "Ate Mori!" Nakangiti ako na niyakap ni Ashley. "Hi baby!" "Ate, isasabi ka na namin, pupunta rin kami kay Grandma." Sabi niya sa akin, ikinagulat ko. "Magmomotor na lang ako." "Ate, mas safe po kung nasa amin ka sumabay." "Oo nga Mori, malayong biyahe at mapapagod ka. Mas okay na sumabay ka sa amin. Ang pinsan ko magmamaneho kaya safe tayong makakarating doon." Nakangiti na sabi sa akin ni Jesusa. "Okay, aayusin ko lang mga gamit ko." Saad ko sa kanya tumakit na ako papunta sa silid ko. Ayaw ko na magmatigas dahil maayos naman siyang nakikipag-usap sa akin. Hindi naman ako nagtagal dahil ayaw ko silang paghintayin. Pagbaba ko, kinuha ko sa akin ang sinabi niyang pinsan ng bag na dala ko at nilagay niya sa compartment ng kotse. Pumasok ako sa backseat at katabi ko si Ashley. Habang nasa daan kami nagkukwento si Ashley ng mga nangyayari sa kanya sa school. "Ate, diba wala kang boyfriend? Si Tito Joe wala rin siyang girlfriend. Baka want mo makipag-date sa kanya." "Baby, may boyfriend na ako." Putol ko sa sasabihin niya dahil nairita na ako sa mukha ng pinsan ni Jesusa na kanina pa sa akin nakatingin. Isa pa, tingin ko pa lang ay alam ko nang may kakaiba na sa kanya, lalo na sa uri ng tingin na pinupukol niya sa akin. Hindi ako komportable.